What's up mga papi? For today's video, we'll do a follow-up review for the X-Step 160X 6.0 na in-unbox natin last November 15. Kamusta siya for slow runs? Kamusta siya for speed runs? And what's our overall impression after using it for more than 100 kilometers? Let's do this! Throw your hands up if you with it, drop it. So, bago natin pag-usapan yung experience natin sa shoes na to, I just want to inform our viewers na this is not a sponsored video. I bought the shoes out of my own pocket and X-Step did not pay me to do this review. So, with that out of the way, kamustahin muna natin kung anong itsura niya after using it for more than 100 kilometers. Yung upper niya still looks flawless. Dumi lang ng konti, of course, kasi ginamit natin. But I don't see any tear or major damages sa upper. It's the same way as we first wore it. And yun nga, dumi lang siya ng konti kasi syempre ginamit natin siya. And during the run, medyo merong run tayo na umaambon at basa yung lupa or basa yung kalsada, kaya syempre medyo nadamihan siya. Yung midsole looks good, no cracks, though may mga konting guhit tayong nakikita, which I think is normal since more than 100 kilometers na natin siyang ginagamit. Ayan yung mga konting bitak-bitak, nothing serious. Feeling ko yung mga lines na yan is just the result of the drop nung paa natin when we do our speed runs. So ayan yung midsole natin up close. As I was saying, wala naman akong nakikitang concerns or major issues dun sa midsole natin and dun sa upper natin. Ganda niya pa rin even after using it for more than 100 kilometers. Outsole is looking good. Wala naman siyang signs ng sobrang napudpod, though oftentimes I can feel na naisasadsad natin itong shoes sa kalsada, especially during instances that we have to speed up when we're doing HIIT. So ayan yung outsole natin. Maayos pa rin siya even after 100 kilometers. Wala siyang signs ng pudpod. Unlike the regular shoes na ginagamit natin. Yung Nike Waffle natin, after around 100 kilometers, kitang-kita mo yung wear dun sa outsole. Pero this shoes is looking good. So durable talaga yung outsole niya, and it's true na siguro sabi kasi dun sa specs nito, the outsole is 38% more durable compared to the other or to the regular outsoles that you find in the regular shoes, running shoes. So yan, ganda pa rin. Walang kapudpud-pudpod even after 100 kilometers. And then of course, let's check the insole and see if there are signs of wear and tear. Bunutin natin yung insole, bagong-bago pa rin. Usually, di ba, pag matagal mo nang ginagamit yung shoes, yung big toe mo lumulubog na. Pero with this one, even after 100 kilometers, goods na goods pa rin siya, bagong-bago pa rin. Silipin natin yung loob, wala naman signs ng damage, and again, it's like new. So, ganda pa rin ng loob niya. And one thing I like about these shoes, apart from, no damage insole, is yung lacing system niya. Hindi ko na-experience dito yung mga na-experience ko sa ibang shoes na after around 3 kilometers, 5 kilometers, I have to stop running kasi kailangan kong itay yung laces ko. Diba? Pero this shoes, once na tinay mo siya, secured na siya talaga. Hindi siya kumakalas, which is very, very good. So, yan, isa sa magandang, I don't know if you call that a feature, pero dapat naman talaga hindi kumakalas yung shoelace, di ba? So ito yung isang pares ng insole niya, just like the other pair, wala naman siyang signs ng wear and tear, bago pa rin siya. So yun, that's your insole, bagong-bago mga papsi, maski
We have used this for more than 100 kilometers. Sobrang comfortable and sobrang breathable ng material na ginamit dito ng X-Step. So, galing talaga nitong sapatos na to. For something that is around 6,000 pesos lang, sobrang panalo to mga chongs. So in terms of experience, sobrang satisfied ako dito sa shoes na to. Yung first time na ginamit ko to, naramdaman ko agad that I'm using a super shoes. The feel is different, the shoes is bouncier, the propulsion is crazy good. And for a carbon plate shoes, it's pretty comfortable. Wala akong naramdaman na pain sa heel or sa tuhod ko while I'm using it. This shoes is very responsive. Although okay siya na gamitin for slow run, of course, mas mama-maximize mo siya for speed training. And this shoes grows on you. Dun sa first 5 kilometer ko, honestly, medyo naiilang pa ako kasi feeling ko matatapilok ako because of the height of the shoes. But after 10 kilometers, I got the hang of it and na-enjoy ko na siya talaga. And because of this experience, baka bumili pa ako ng isa pa. Parang gusto ko rin subukan yung 5.0 Pro na X-Step. If there's one thing siguro na mako-comment ko lang dito sa shoes na to is yung stability. Kasi during the first few kilometers na tinatakbo ko siya, yun nga, parang matatapilok ako when doing cornering. I'm not sure kung ganun din yung experience sa ng ibang user. It's my first time to use a carbon plate shoes and hindi ko sure kung ganun din yung feel or experience with other brands. Kung gagamit ka ng Vaporfly or other well-known brands, hindi ko alam kung maninibago rin tayo dahil nga doon sa stability. Pero yun nga, after a few kilometers, I got used to it and mas naging confident ako. Pero syempre, alalay pa rin dahil mahirap na ma-sprain. But yeah, overall, these shoes did not disappoint me. Actually, until now, sobrang amazed pa rin ako sa kanya. And to add, hindi ako masyadong pagod sa sapatos na to. After using it for a half mary, hindi ko kinakailangan na tamasahe yung legs ko sa anak ko. Sobrang iba talaga ang experience ko dito sa shoes na to. So that's it. That's our first 100 kilometer experience for the X-Step 166.0. If you're looking for a carbon plate super shoes, I can definitely recommend these shoes. Quality is good, performance is amazing, and the price is unbelievable. Alright, so again, that's our video for today. Thanks for watching. Till the next Budol. Peace! Welcome to my party, we're just getting